Disclaimer, hindi po ako eksperto sa larangan na ito. Ang pagtuturo ito ay base lamang sa aking karanasan at sa personal na nalalaman. Ngayon ituturo ko sa inyo yung paggawa ng piso wifi. So, ano ba yung mga kailangan natin para makakabuo tayo ng piso wifi? Ano mga kailangan natin dito? Siyempre, kailangan natin ng microtech, half-light. So, ang tura nun, ito yung kailangan natin, microtech. Kung meron na kayo niyan, mas maganda. Madali na lang. Next, pangalawa, kailangan natin ng ISP. Siyempre, ano mga ISP natin? Globe, PLDT, Converge. Gagamitin natin yan. Paggawa ng piso wifi. Ang pangatlo, kailangan natin ng PC o kaya laptop. Pwede nyo yung magamit yon for configuration. So, meron tayong tatlo. Number 1, kailangan natin ng half-light. Pangalawa, kailangan natin ng ISP, Converge, o kaya PLDT, o kaya Globe. Pangatlo, kailangan natin ng computer or ng laptop. So, kung meron na kayo ng tatlo, pwede na kayo makapag-umpisa ng piso wifi voucher, DIY. Tara, start na tayo. Open natin yung Winbox. Then, click lang natin to. So, 00 siya. Then, connect. Ito na yon. I-reset natin siya. Number 1, reset microtech. So, paano mag-reset? Punta tayo sa system. Then, reset configuration. No default configuration. Reset configuration. Then, yes. Antay lang natin siya mag-reboot hanggang sa matapos yung pag-reset. Ito na yun, na-reset na natin yung microtech. Dahil na tayo sa number 1. Number 2, i-rename natin yung mga interface ng mga port. Paano yun? Click natin yung interface. Then, Ethernet 1, ito yung ISP natin. I-rename natin to. Lagay natin dyan yung Converge. Converge, apply, okay. Meron tayong 1. Sa 2, ilalagay natin dyan yung LAN. Every time na i-access natin si microtech, sa LAN tayo connect sa port number 2. Apply, okay. 3, 4 at Wi-Fi WLAN, ito yung hotspot natin. But 3, 4, yung 3 and 4 para sa extension ng antenna natin. Kung magdadagdag kayo ng antenna ng piso wifi, so ito yon, ilalagay natin sa port 3 and 4. I-rename din natin siya, lagyan natin yung hotspot. Copy lang natin, apply, okay. Ganun din dito sa 4. Lagay lang natin, apply, okay. Enable natin yung Wi-Fi. WLAN, check lang natin yung check. Naka-enable na siya. I-rename natin to. General, yung name. Nilagay natin to. Hotspot. Apply, okay. Nirename natin yung Wi-Fi, hotspot. Next, i-rename natin yung SSID, yung Wi-Fi. Gagawin natin piso Wi-Fi. Then, i-check natin yung security niya kung naka-off. Kailangan naka-off siya. Close natin to. Punta tayo sa wireless. Then, sa wireless interface ito. Click natin to. Then, wireless. Yung mode, babaguhin natin to. Gagawin natin AP bridge. Then, SSID, microtech, gagawin natin tong piso wifi. Yan, piso wifi. Then, apply, okay. Security profile, so naka-default siya. Wala siyang password. So, tama yan. Okay, then natin, then close natin.
Tapos na tayo sa 1 to 4. Na-renew natin. Then yung password, security, wala. Next, create tayo ng bridge for hotspot. So, ito yon. Ba't tayo mag-create ng bridge? Para sa hotspot. Para sa wide coverage ng piso wifi natin sa signal. So, punta tayo sa bridge. Then, mag-add tayo. Click natin yung plus sign or add. Then, bridge 1. Lagyan natin dyan. Hotspot. Hotspot. Apply. Okay. Sa bridge, meron na tayo na ginawa. Ito yun. Maglalagay tayo ng port. Ilalagay natin dyan yung port 3, 4, at yung Wi-Fi. So, interface, port 3, apply, okay. Add tayo ulit, port 4, apply, okay. Next, Wi-Fi, WLAN, apply, okay. So, yung 3, 4, at Wi-Fi, under siya ng bridge ng hotspot. Bridge 1, hotspot. So, ito na yon. Nakagawa na tayo ng bridge hotspot. Next, set up natin yung internet for ISP. Lagay natin dyan yung internet, ISP, DHCP client. At tayo sa IP, DHCP client. Since nakatusok na yung ISP ko, ito, yung Converge sa port number 1, galing sa Converge. Ito yon. Ilalagay ko ngayon dito sa client. Add natin to. Then, Converge, Ethernet 1, port 1. Apply, okay. So, hindi siya naka-enable. Click lang natin to. Enable natin. Ito. Ayun, meron na siyang nakuha ang IP. So, since may nakuha na siyang IP, naka-DHCP na siya, mag-ping tayo ng Google para matest natin kung meron nang pumapasok na internet galing sa Converge. Paano yun? Punta tayo sa new terminal. Ito, new terminal. Then, ping google.com. Meron nang pumapasok na internet. 2629 ms. So, okay na yan. Next, set up natin yung IP address para sa LAN at hotspot. Addresses. Punta tayo sa IP, then addresses. Close natin to para di tayo dito. IP, addresses. Ito yun. Add tayo para sa LAN. LAN connection, port number 2. 192.168.1/24. LAN connection, Ethernet 1, Ethernet 2. Apply. Okay. Next, add tayo para sa hotspot 10.10.10.1/24. Interface niya, ilalagay natin sa bridge para yung tatlong port yung magamit. Yung 3, 4, tsaka Wi-Fi. Ito yun, under siya ng bridge. Hotspot. Apply. Okay. Meron tayong IP para sa hotspot, IP para sa LAN. Ito yun. Okay na siya. Next, set up DNS. Close lang natin to. IP, then DNS. Add tayo dito, 8.8. Default lang. Then, 8.8.4.4. Apply, okay. Check na. Next, setup natin yung para sa LAN connection, para sa computer natin. Ito, lalagyan natin itong computer natin ng internet connection, LAN connection, para makapag-internet na tayo. So, try natin to. Google.
wala tayong internet sa ngayon. Sa atin to. So, wala tayong internet. So, magsiset up tayo ng internet connection. DHCP server, IP, DHCP server. Ito yun. Click natin to. Then, DHCP setup. Click natin to, DHCP setup. Then, LAN, Internet 2. LAN connection. Next natin. Then, IP. Ito yun. DHCP address /24. Gateway. Next natin. Ito yung pool IP address. So, 192.168.88.2 hanggang 192.168.88.254. Ito yung mga gamit natin ng IP. Next natin, DNS, default lang. Next, list time. So, depende sa inyo nilagay nyo. Sa akin, nilagay ko 3 days. List time. 3 days. Next. Okay. So, meron na tayong DHCP setup. Next, firewall para sa LAN. So, ilalagay natin to. IP, firewall. Gusto natin itong isa. Ito yun. Punta tayo sa NAT, then plus sign add. Dito sa add, punta tayo sa general. Yung cane, source NAT, okay na yan. Then source address, ilalagay natin dyan yung 192.168.88.0/24, yung buong network. Then action, masquerade, apply, okay. Ito na yan. Next, i-rename natin yung IP pool. Close natin to. IP pool. Then, i-rename natin to pangalan na to. Baguhin natin to. So, LAN IP pool. Apply. Okay. Close natin to. Okay na tayo. Next, iti-test natin yung IP natin kung meron tayong internet connection. May IP na tayo. Mag-ping tayo ng IP natin is 192.168.88.254. I-ping natin si Google. Meron tayong ping. Pingable na siya. Nakapag-ping na tayo. Check natin kung may internet na tayo. Google speed test natin. Yun, may internet na tayo. Check natin yung speed test natin. So maganda yung speed test natin. Nasa 90 Mbps yung speed test natin. Nakakuha tayo ng 90 Mbps. 2 ms lang yung ping natin. So maganda. Okay. Next, setup natin yung hotspot bridge for server. So same connection lang din. Set up hotspot bridge. Ito yun. DHCP server, IP, DHCP server. Ganoon din ulit, DHCP setup. Then, hotspot bridge. Ito ilagay natin to. Next, IP address network nya 0. 10.10.10.0/24. Next natin, gateway 10.10.10.1. Next, address give out or ito yung pool IP address
10.10.10.2 hanggang 10.10.10.254. Next, DNS server, default lang 888. Next, list time 3 days. Next na natin yan. Then, okay. Babaguhin natin tong pool, address pool. Mamaya. So, firewall muna tayo. Lagyan natin yung firewall para magkaroon tayo ng NAT, Network Address Translation. IP, firewall, then NAT. Add tayo. General, under ng general, sa chain, source NAT lang, then yung source address 10.10.10.0/24 para magkaroon ng buong network na /24 yung 10.10.10.0. Then action, under ng action, click natin si masquerade. Then apply, okay. Meron na tayo. Then, punta tayo dito, i-rename natin yung IP pool. Close natin to, IP, then pool, then ito, babagawin natin yung DHCP pool. Lagyan natin dyan hotspot pool. IP pool. Apply, okay. Para lang matanda natin yung pangalan. Next, okay na. Next, set up hotspot server. Punta tayo dito, IP. Punta tayo sa hotspot. Then server. Server name, interface, address pool, profile, then idle timeout, address per MAC. Yan yung ilalagay natin. Add tayo. Then, name, server name, hotspot server. Lagyan natin dyan. Hotspot server. Then, interface, yung bridge, para yung tatlo. Sakop yung tatlo. Yung port 3, port 4, tsaka yung wifi. So, bridge 1, hotspot. Address pool, yung hotspot IP pool, yung 10.10.10.2 hanggang 254. Ito yun. Profile, default muna. Default lagay natin dyan. Then idle timeout, 3 days lagay natin dyan. Then address per MAC 1. Apply, okay. Di pa siya naka-enable, click natin to, enable. Ayan. Naka-enable na siya. Next, set up server profile. Set up server profile. Server profile. Under server profile, add natin to. Plus sign, add. Then, hotspot name. Lagyan natin hotspot. Hotspot. DNS name, hotspot address, HTTP, chop, then cookie. Ayan. DNS hotspot address. Hotspot address 10.10.10.0/24. 1. Then hotspot.dns. Hotspot.dns, login, naka-check dapat to, naka-check din to. Then apply, okay. Hotspot, meron na tayong hotspot. Yung DNS name, hotspot.dns. Next, set up user profile.
set up user profile, ito. Then under nyan, click natin to plus sign. General, lalagyan natin dyan yung name, address, full, idle timeout, keep alive. So ito yung 1 day, 1 hour, 2 hours, ganun, 5 hours. Ito yun. So, user profile. Lagyan natin na dyan 1 hour. 1 hour. Address pool. Syempre si hotspot IP pool. Then, idle timeout. Ilalagay natin dyan yung one hour. 1 hour. 1 hour. Keep alive timeout 1 hour din. Status auto refresh. Okay na yan. Then, shared user 1. Yung rate, ilalagay natin dyan. Lagay natin dyan 5 MB. 5 MB. Then, queue, wala na. Then, script. Ilalagay natin dyan yung script ng auto-delete. Ito yun. Auto-delete voucher script. Pag wala ng oras, mag-delete na yung ano niya. Mag-delete na yung user profile. Ilalagay natin. Copy natin to. Insert natin dito sa script. Apply. Okay. Meron na tayo nito. 1 hour. Ganun lang din ulit. Add tayo ng 2 hours. Hours, address pool, hotspot IP. Two hours. Then shared user MAC, isa lang. Script. Copy ulit natin to. Insert natin dito yung script, apply, okay. So, ganun din ulit, 1 day, lagyan natin dyan 1 day na. 1 day. Hotspot din, IP pool. One day, ulit. 1 day, lagyan natin dyan. Okay na yan. Din script ulit. Copy ulit natin to. Script. Apply. Okay. Ay, sorry. Yung rate pala. Wala tayong nilagay. Nilagay natin yung rate dito. Wala. Ito. Nakalimutan ko. Sa 1 day, lagay natin dyan 10 MB na lang. 10 MB sa rate. Apply. Okay. Sa 2 hours, lagay natin dyan sa rate 5 MB. 5 MB. Apply, okay. Okay na tayo dito sa user profile. User profile. Okay na tayo dito. Then, enable system SNTP. SNTP, enable natin to. Okay na dito. Sa natin dyan. Try system. Then NSTP, SNTP client, enable daw natin. Enable, then yung NTP server, ito, copy natin to. NTP server, primary NTP server, insert natin dito. Apply, then okay. Set up system user account. So, pag ina-access natin sa Microtech, ito yun. Set up tayo ng user account sa system. Tayo system, users. Add tayo dito. Ito. Admin, lagyan natin to password. Apply, okay. Apply, okay. So, meron tayong username and password. Tapos natin to. Download tayo ng Micmon para sa pag-generate ng voucher.
Download tayo ng Micmon. Micmon. Laksa 19, Micmon. Tutorial. Ang tutorial muna. Download Micmon, ito yon. Server. Then, username niya, Micmon, password 1234. Since meron na akong na-download na Micmon na server, nandito na siya. I-open ko na lang. Micmon ito. Micmon server. Open natin yung Micmon server. Ito, open. Run Micmon server. Ito na yon. Micmon server natin. Then, open Micmon. Open Micmon ito. Click natin to. Open Micmon. Ito na yon. Kanina yan. Ito yung Micmon username, password 1234. Default yan. Micmon. Password 1234. Then, login. Ito nga, 1234. Login natin. Then, save. Then, next, click edit. Mag-i-edit tayo. Click natin to. So, click natin yan. Micmon data. Ito. Micmon data. Hotspot. Lagay natin dyan. Okay na yan. Hindi natin baguhin. DNS name. Lagay natin dyan. Kailangan same lang dito. Sa DNS na ginawa mo dito. IP. Hotspot. Then, ito. DNS name. Kailangan pareha sila. Hotspot.dns. Kaya hotspot.com. Hotspot.gg. So, depende sa inyo. Hotspot.dns nilagay ko. Ito yun. Yung currency, PHP. Autoload, wala na yan. Hindi ko na binago. Idle timeout, hindi ko na binago rin to. Interface, hindi ko na rin binago to. Live report, hindi ko na rin binago to. Next, session name. Hotspot lang din nilagay ko. So, depende sa inyo kung anong nilagay yung pangalan. Session name lang naman to. Next, IP Microtech. So, ilalagay natin dyan yung IP address ng Microtech na nakukuha niya. Saan natin makikita yon? Anong IP ni Microtech? Punta tayo sa IP. Then, DHCP client. Ito yung IP ni Microtech. O kaya dito, natin makikita IP addresses. Ito. Converge IP ni Microtech. 192.168.0.101. 101. Natin kung parehas lang sila. DHCP client pala. DHCP client. Yan. 192.168.0.101. Yun yung nilalagay natin. Yan yung IP Microtech. 192.168.0.101. Then, username. Anong nilagay natin yung username dito sa Microtech? Para ma-access natin siya. Dito sa system. Then, users. Admin. So, lagay natin dito admin. Password. Sa Microtech, nilagay natin admin 123. Yung nilagay ko kasi dito. Yung nilagay ko kasi dito, admin 123. Yung password niya, admin 123. Admin, then password niya, 123. So, save natin to. Then, connect. Ito na yan. So, meron na tayong check natin yung hotspot. Then, user profile, check natin. Profile list, ito. Meron tayo 1 hour, 2 hours, then 1 day. So, yung rate nila 5 MB, 5 MB, 5 MB, 10 MB, 10 MB. Dashboard, punta tayo dashboard, ito. Then, mag-generate tayo ng user voucher. Click natin generate. Dito tayo sa guide natin. Ito na yun, okay na to. Then, generate piso wifi, click generate. Ito na yun. Na-click natin generate, ito na yun. The next, manual voucher. So, gagawa muna tayo dito. Ilang piraso ba na ilalagay natin dito? So, 10 pirasong 1 hour ilalagay ko. Hotspot server. Then, user mode, user and password. Then, length, 4. Prefix, kahit wala na. Depende sa inyo. Character, so ilalagay ko dyan random number. Then, profile, 1 hour. So, 10 pirasong 1 hour,
na i-generate ko. Then comment kahit wala na. Then click natin yung generate. Pag okay na yan, click natin generate. Yan lang ilalagay natin, generate. Yun, na-generate na natin. Next, 10 piraso din ulit, 10 pieces, quantity, 10 pieces na 2 hours. Hotspot server, prefix random, 2 hours. Then, generate. 10 piraso din ulit na 1 day. Then ulit, then 4 random, default, lagay ko 1 day, yung profile. So 10 piraso po, 1 day, then generate. Na-generate natin, plus natin to. Punta tayo sa user list. Ito yon. Ito na yung mga hotspot natin. 1 hour, ito yung username. Then password. Then generate yung password niya. Ito yung mga username niya, 1 day, 2 hours. So, gagawin natin dyan, ida-download natin yan by CSV sa Excel. Download. Click natin download. Click natin yung CSV. Then, pwede nating i-download, pwede nating i-manual isusulat. Kung may printer kayo, mas maganda. Ida-download nyo. Kung wala kayong printer, pwede nyo i-manual to na isulat or i-copy. Yan. So, gagawin ko, since may printer ako, ipiprint ko na siya. Download, click ko yung download. Then, save. Okay. Click natin to, open natin to. Ito na yun. Yan, meron na tayo. Tapos, ayusin lang natin to. Ayan, meron na tayong username at password for 1 hour and 2 hours. Sentral lang natin to. Ayusin natin to. 2 hours, 1 day. Tig 10 yan. Ayusin natin to. 2 hours muna tayo. Ilagay natin to dito. 1 day. Ilagay natin to dito. Pagwalay natin, ayusin natin. Para ito naman. Meron tayong 1 day, 2 hours, then 1 hour. Ngayon, iti-test natin. Tingnan natin yung guide natin. Yun, meron tayong voucher. Ngayon, check natin to kung gumagana na. Iti-test natin yung cellphone natin. Okay? So, try natin yung key 638 username. Then, password niya is 8262. 2 hours. Click lang natin yung connect. Yan, nakakonect na tayo. Check natin kung may internet na. Speed test tayo. So, meron na internet kasi may mga nagpa-pop up na notification. Speed test natin kung tama yung makuha natin na 5 MB. So, converge. Dapat 5 MB kasi 5 MB yung nakuha natin sa 2 hours tsaka 1 hour. So, 3 ms, yung pink. Okay, maganda. So, ayun, sakto. Tama yung nakuha natin. 5 MB, nasa 4.70. 74, tama yan. Upload. So, maganda rin. 4.84. Check natin yung internet natin. YouTube tayo. Umapag-internet tayo. Yan, nagawa na natin yung piso wifi voucher na check na natin. Okay, gumagana siya. Hanggang dyan na lang. Maraming salamat sa panonood. At sana may natutunan kayo. I-like na rin, comment na rin kayo kung may natutunan kayo. Or meron kayong tanong, i-comment nyo na rin para masagot natin. Share nyo na rin at subscribe yung Mindsetting TV para marami pa tayong community na matutulungan.